Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Department of Agriculture nag-roll out pa ng mas maraming 20 pesos per kilong bigas sa Metro Manila. Pero ano kayang sagot ng mga otoridad sa tumataas na presyo ng bigas sa mga palengke? Sa bispiras ng araw ng mga puso, mga namimili sa Dangwa, dagsana. Kumusta naman kaya ang presyo ng mga bulaklak? Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Ang hirit na ito ni megastar Sharon Cuneta sa event na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Intramuros, trending. Ano naman kaya ang sagot dito ng palasyo? Heto ang good news. Matapos ipalabas sa One Balita Pilipinas ang kanyang sitwasyon, bumuhos ang tulong sa dalaga sa Tanza, Cavite na lumobo ang ilong at lumuwa ang mata. Ngayon, patuloy na raw na bumubuti ang kanyang kondisyon. At set ng upcoming kapatid seryeng My Best Friend Eman, buena manong ipasisilip sa One Balita Pilipinas. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, masamang utang. Mga idea ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya? Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy daw na pinalalawak ng Department of Agriculture ang mga lugar na makakapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Metro Manila. Ngayon, available na rin ito sa lungsod ng San Juan. Para sa detalye, magkakausap natin si Mon Gualvez. Mon, saan sa San Juan mabibili itong murang bigas at kahit sino ba ay pwedeng makabili dito? Cheryl, dito sa San Juan City Hall pa lamang muna available itong 20 pesos per kilo ng bigas, pero hindi rin ito available sa lahat. May mga piling benepisyaryo pa lamang na pwedeng makabili ng naturang 20 pesos per kilo ng bigas. Yan ay yung mga pasok pa rin, no? Yung mga dati na nasa 4-piece, mga PWD, mga senior citizen at mga solo parent. Pero idinagdag na rin dito yung mga minimum wage earners gaya ng mga tricycle drivers, kasama rin daw yung mga jeepney drivers, maging mga teachers at ilang mga tindera sa palengke. Pero ang sabi kasi ng Department of Agriculture dito, Cheryl, nakadepende na raw yan sa LGU kung paano nila mas makapalawak itong mga beneficiaries na pwedeng makatanggap at makabili nitong 20 pesos na kilo ng bigas. Ngayon kasi, ang ginawa ay sinimulan na, no? Nagkaroon ng ceremonial launch na maging available na nga itong 20 pesos na kilo ng bigas, hindi lamang sa mga Kadiwa stores, kundi sa mga LGU. So dito sa NCR, sisimulan na rin yan ngayong araw. Inagpisahan lang dito sa San Juan and then eventually magkakaroon na rin sa iba't ibang mga LGUs. Ang total target talaga ng Department of Agriculture, 5 outlets per LGU. Pero nakadepende na rin doon ulit ito sa lokal na pamahalaan kung paano yung pag-roll out nila ng naturang mga bigas para nga sa mga identified o mga piling beneficiaries sa ngayon. Cheryl. So ang target lahat ng LGU makapag-offer ng 20 pesos per kilong bigas? Yun yung target, Cheryl. Pero kasi ganito yung proseso, no, na nangyayari. Hindi kasi basta-basta makakapagbaba ang DA sa mga LGU nang wala mo ng Memorandum of Agreement. So they need to pass meron silang ordinansa at saka parang kasunduan nga with DA and FTI na silang magbebenta ng bigas sa kanila para mababa, no, sa lokal na pamahalaan at yung lokal na pamahalaan para magiging marketing agent ng
Department of Agriculture. So hindi kasi ito pwedeng basta-basta gawin, kailangan muna ng Memorandum of Agreement. Yun yung medyo kailangan trabahuhin ngayon ng mga lokal na pamahalaan kung gusto nila makapagbenta rin or makapag-avail nitong 20 pesos na bigas na program ng Agriculture Department. Dito sa likod ko, Cheryl, maidagdag ko lang din, ito yung pila naman ng mga beneficiaries dito sa San Juan. Meron kasing bagong nilunsad din ang Department of Agriculture. Kasi yung dati meron ng mga nasa 33 hanggang 40 pesos na bigas for all, di ba? Ito yung maalala natin na programa din ng ahensya. Nagkaroon daw ng parang lituhan dahil, for example, bumili sa Quezon City, then meron kasing limit lamang yung pwede mo bilhin na number of kilos. Then bumili sa San Juan, bumili sa Makati. So ngayon, meron na silang nilunsad na QR code. Itong QR code naman na ito, mga kapatid, dito malalaman kung ikaw ba ay nakabili na ng naturang bigas at nasa ilang kilo na yung nai-avail mo for a certain month. Sa ngayon kasi, kada purchase hanggang 10 kilo lamang ang pwedeng bilhin ng kada beneficiaryo individually. And then, kapag kada buwan hanggang 30 kilos lang daw ng bigas. No? So 3 beses na sila makakabili kada buwan. Yun yung para mabigyan din ng pagkakataon ng lahat na makapag-avail. Hindi agad-agad maubos naman yung supply ng bigas no, na nanggagaling naman sa NFA at FTI. Cheryl. Ganyan ang magiging siste sa buong bansa pag may ganitong programang ipatutupad ng LGU. So doon sa... Kasi yung kahit saan ka pumunta siguro ngayon, talagang wala kang mabibiling 20 pesos na bigas kung hindi gagawin ito ng pamahalaan ng LGU. So this is subsidized. Saan nanggagaling yung pondo? Paano maa-afford ng isang LGU na makapag-offer ng 20 pesos per kilong bigas? Actually, magiging parang tulungan no, ng national government at local government dito, lumalabas nasa 13 pesos per kilo ang subsidy ng national government sa bigas. Lumalabas do kasi nabibili nila yung bigas ng nasa 21 to 23 pesos per kilo sa mga magsasaka. Gigilingin nila yan sa gamit na nga ng NFA na yan and then towards FTI. Tapos lumalabas total of 33 pesos yung cost. At 20 pesos lang nila ibebenta. So yung 13 pesos na gastos doon, sagot na ng pamahalaan. So yun na yung subsidy no, ng government. A total of 19 billion pesos yung inalot ng DA para dito sa subsidy na ito for the 20 pesos program. Ang magiging sagot na lamang ng LGU kung sakasakali, yung logistics kasi sila na yung magre-repack ng mga bigas na ibababa ng DA kung sakasakali. So yun yung mga kailangan na nilang paghandaan. No? Like dito sa San Juan, sila na yung nag-repack ng mga bigas na una nilang natanggap and then they are planning to do a barangay caravan para nga mapuntahan. Kasi yun naman yung main objective daw ng Department of Agriculture na mababa na yung availability nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga up to barangay level. Sa ngayon kasi, maalala natin, no, na-launch naman ito last year pero napaka-limited lamang. Available lamang ito sa mga kadiwa stores at minsan pa nga may mga report na wala na or kulang na yung supply nila sa mga ilang kadiwa stores. So ngayon, sabi naman ng Department of Agriculture ni Secretary Chu Laurel, tuloy-tuloy pa rin daw yung pagbebenta sa mga kadiwa stores and then nadagdagan lang through this LGU kumbaga front, no? Sila naman yung magbebenta from the DA. Cheryl. Paano kung maubos? May pang-supply ba agad dyan? Ang sabi naman ng Department of Agriculture, ngayon daw kasi, dahil nga papunta na rin sa harvest season ngayong March, inaasahan nila na mas dadami yung bilang ng mga supply na makukuha nila mula sa NFA din, no, eventually. Pero tinanong din natin kasi nga, ang taas pa rin ng presyo ng mga bigas ngayon. Paano ito babangga kung sakasakali? Ang sabi din naman ng kalihim ng Department of Agriculture, by mid-March, inaasahan nila na mag-normalize na daw kahit paano at bababa naman yung presyo ng bigas sa merkado dahil darating na daw yung mga inaasahang imported na bigas na mas magpapababa sa presyuhan nito no, sa market. At itong 20 pesos naman na kilo ng binibenta naman ng Agriculture Department plus ng LGU, malaking tulong daw ito kahit paano para makumpit din daw yung presyuhan at talagang makatulong na mas mapababa pa nga yung price ng bigas sa market, Cheryl.
Yung 19 billion pesos na inila ang budget ng DA ay siyempre maghahati-hati na dyan yung iba't ibang LGUs. Kakayanin ba ng budget na ito? Kung sakaling, paano kung lahat ng LGU magsumiti niyan at gustong makipag-partner nga on this? Paano nila, may limitasyon ba sa bawat buwan ang pwede lang makuha ng isang LGU? Pagmamalaki ng Department of Agriculture kanina, ang sabi nila, kakayanin naman doon nila na kahit buong bansa daw, lahat ng 82 provinces no, ng bansa ay mag-avail din nitong ganitong klaseng programa nga na 20 pesos kada kilong bigas no, ng pamahalaan. Kaya naman doon nila, dahil bukod sa 19 billion pesos, meron pa daw silang, meron binabanggit na 4 billion pesos pa na allotted for this program. No? So a total of 23 billion pesos technically. Pero yung budget na yon kung sakasakali, meron pa rin naman daw sila ipapatupad na mga limitasyon sa kung gaano karami ang pwede lamang i-avail ng kada LGU kasi it also depends on the number of population din. No? Meron silang sinasabi na ang pinaka-target kasi nila dito sa programang ito ay aabot lamang sa 15 million households or a total of 60 million individuals. So sa bilang na yon, pasok na daw yun sa kanilang budget allotment. So technically, may mga limit in terms of availing yung supply. At saka, yun nga, kasi meron din naman limit din, Cheryl, no, para din pa maunawaan ng mga kapatid natin, yung pagbili ng naturang bigas, hanggang 30 kilos lang ho kayo papayagan per month, no? So, hindi rin talaga makakapag-hoard. Ito rin yung iniiwasan nila na maramihan yung mabibili ng mga individuals, mapapasok man sa beneficiary o yung mga nadagdag nga dito sa mga makakapag-avail na rin ng naturang murang bigas. Cheryl. Mon, ulitin lamang natin, sino lang ulit yung pwedeng makabili ng 20 pesos per kilong bigas at saan-saan ito available? Okay, ang 20 bigas no o 20 kilos o 20 pesos na kada kilo ng bigas, available lamang po siya sa ngayon sa mga senior citizens, mga solo parents, mga PWD, mga indigent households, kasama na ho dito yung mga 4-piece beneficiaries, pasok din yung mga farmers and farm workers, fisher folks, maging dito na pinasok na no, yung mga jeepney at tricycle drivers at yung mga DepEd teachers and non-teaching personnel at yung mga minimum wage earners. Pero this time, itong mga minimum wage earners, ito ay depende sa ika-classify naman ng kada LGU. Pero yung mga nauna kong nabanggit, yun ay required talaga lahat na maisama sa naturang programa. Available lamang ito sa ngayon sa mga LGU na nagkaroon na ng Memorandum of Agreement sa Department of Agriculture saka sa FTI para makapagbenta sila ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Like dito sa San Juan, nauna nga na nagkaroon no, ng availability ng naturang programa. So far, dito pa lamang yan available sa San Juan City Hall. Cheryl. Sa buong bansa, San Juan City Hall pa lamang. Sa buong bansa, so far sa mga LGU, San Juan City Hall pa lamang. Pero meron naman itong availability sa mga Kadiwa stores, outlet, nationwide. No? May mga identified naman na nagbebenta na ng 20 pesos kada kilo. Pero yun nga, yung target ng mga kada LGU, it will come in the coming days and weeks daw, sabi naman ng Department of Agriculture. Pero dito, bukod sa San Juan, sunod naman nilang target is yung other cities and municipality nga dito sa NCR kasi yun yung parang partnership naman ng DA at ng MMDA sa Department of Agriculture na makikipagtulungan lahat ng LGUs dito sa NCR. Cheryl. At ilan ang Kadiwa stores nationwide na mayroon na tayo na available itong 20 pesos per kilong bigas? Mayroon ka bang bilang, Mon? Wala lang akong eksaktong bilang, Cheryl, ng mga Kadiwa stores, outlet or Kadiwa ng Pangulo Centers. Pero bukod kasi doon, meron yan sa, ang alam ko, meron yan sa Bulacan, Cavite, Mindoro, Rizal at Laguna. At meron din sa mga available din itong 20 pesos kada kilong bigas, maging sa mga NFA warehouse. At yun nga, yun yung mga meron ako sa listahan sa ngayon pero hindi ko lang
eksaktong alam yung total number, pero yung mga nabanggit kong lugar, yan yung mga nare-report na rin even before ng Department of Agriculture na availability naman itong 20 pesos kada kilong bigas. Pero again, ang inaasam talaga ng mga kababayan natin is manguna naman yung LGU para makapagpasa ng Memorandum of Agreement para maging available na rin nga yung murang bigas sa kanilang mga probinsya. Kasi yun din ang inaantay daw ng Department of Agriculture sa ngayon. Cheryl. Baka kasi mag-react yung mga kababayan natin para maintindihan nila bakit mahalaga ulit yung MOA na may MOA pa between the LGU, FTA, o FTI and DA. Oo, kasi mga kapatid, ito yung pagbebenta na gagawin nga ng LGU technically. Hindi DA ang magbebenta dito. So, ang mangyayari, kailangan doon muna ng Memorandum of Agreement para nga may legality, kasi syempre i-check din ito ng Commission on Audit at kung tama ba yung mga na-release na mga supply at yung nakukuha nilang kita at benta mula rito na ibabalik din naman sa DA eventually. So, yun yung mga legalities and technicalities na kailangan muna talagang masiguro at magawa ng mga lokal na pamahalaan para makapag-partner naman sa Department of Agriculture. Again, yung Department of Agriculture daw, meron na silang available naman ng mga stores or outlets na nabebentahan na sila-sila lamang. Yan nga yung mga kadiwa ng Pangulo Centers na binabanggit natin kanina. Pero ngayon nga na gusto nilang ma-expand ito up to barangay level, kailangan nila ng tulong ng mga lokal na pamahalaan, given na magkakaroon muna ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila at ng LGU. Cheryl. Long-term na ba ito, Mon? Or panandalian lamang? Is this only good for a year, couple of years? Or tuloy-tuloy na itong ganitong klaseng programa na may mabibili ang mga mas nangangailangan na kababayan natin ng 20 pesos per kilong bigas? Ang nasa speech kanina ni Secretary Chu Laurel hanggang June 30, 2028 hanggang matapos daw ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos magtutuloy-tuloy daw itong naturang programa ng murang bigas na 20 pesos kilo base na rin daw sa naipangako noon ni PBBM. Cheryl. So nandoon of course dapat targetin nila na maging 100% bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na available ito sa lahat ng lugar. Tinatanong din natin sa kanila kanina yan, hindi lamang available sa lahat ng lugar, kung sana dapat available sa lahat, hindi lamang sa mga piling beneficiaries. Pero ang sinasabi ni Secretary Chu Laurel, darating din tayo dyan kasi nga kailangan nila makonsider din daw yung number of supply at saka yung presyo din na makukuha nila mula din sa mga budget para nga sa subsidy naman dito sa murang bigas. So ngayon, target nila, buong bansa magkaroon na ng availability for now sa mga piling beneficiaries and then eventually sa mga darating na taon daw magawa naman nila na maging available dito sa lahat. Pero hindi daw siya nangangako dito, yun daw ay tatargetin pa lamang nila. Cheryl. Mon, sa mga palengke, pumapalo na sa 50 pesos yung pinakamababang presyo ng bigas. May sinabi ba ang DA officials kung ano ang dahilan? Yun na nga, sinanong din natin yan sa kanila kanina. Kasi nga, sabi namin, sa pag-iikot namin sa mga palengke, hindi bumababa ng 50 pesos yung kada kilo ng bigas. Tama ka ng binanggit. Yung iba nga, up to 70 pesos na nga per kilo. Ang sabi ng DA, talagang dahil doon sa importation issues, dahil nga natagalan yung pagdating ng mga imported na bigas, kaya kulang yung supply daw na nandito ngayon sa bansa. Pero ngayon nga, napapasok na daw ito, they're expecting na may mid-March, kalahating buwan ng Marso, maaaring bumaba na daw ang presyo dahil mas dadami na daw yung supply dito sa bansa kapag dumating na rin yung mga imported na bigas. At sasabay pa yung pag-harvest naman daw ngayong Marso ng mga magsasaka. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sunod-sunod na pamamaril ang napaulat sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa sa mga biktima naniningil ng pautang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Tinagtag ng bala habang natutulog ang isang lolo sa Calbayog City. Dead on the spot ang 63 anyos na si alias Boy nang datna ng mga polis alas 11 ng gabi nitong February 11. Ginagawa pa lang ang bahay kung saan siya natulog. Kwento ng testigo, hindi bababa sa 6 na putok ang narinig niya noong gabing yun.
Pero dahil sa takot, hindi na nila nagawang lumabas. Blanco pa sa ngayon ang mga kaanak ng biktima sa posibleng motibo sa pagpatay. Patay din sa pamamaril ang 40 anyos na lalaking may problema umano sa pag-iisip sa Barangay Soteron West sa Rojas, Isabela, alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Nakaupo umano ang biktima sa gilid ng kalsada nang biglang paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang salarin. Madalas daw tumambay ang biktima sa labas para magpahinga. Wanted pa rin ang suspect. Sa Barangay San Isidro, General Santos City, isang supervisor ng motorcycle company naman ang pinagbabaril habang nagmemeryenda alas 11 ng umaga kahapon. Ayon sa mga nakakita, malapit ang pinaputukan ng biktima na kinilalang si John Mark Bacos, 31 anyos, nang hindi lang isa, kundi 2 beses. Itinakbo siya sa ospital pero dead on arrival na. Tingin ng mga polis, may kinalaman sa trabahong pangongolekta ng utang ni Bacos ang krimen. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa nakatakas sa suspect, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na estasyon ng polis. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Masaya ang pamilya ng ilang nawawalang sabungero ngayong itinaas sa 20 million pesos ang pabuya para madakip ang negosyanteng si Atong Ang. Nabigyan daw sila ng panibagong pag-asa para sa hustisya, lalo na at naglabas din ang korte sa Laguna ng ikatlong arrest warrant laban kay Ang. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, manggagaling sa intelligence fund ng ahensya at ng PNP ang pondo para sa reward. Gagamit na rin sila ng drones sa mga susunod na araw para sa manhunt operation. Muling humarap sa Sandigan Bayan ang mga dating opisyal ng Department of Works and Highways na akusado sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Pero ang isa sa mga akusado na si former Senator Bong Revilla hindi dumalo sa preliminary conference ng kanilang kaso. Para sa detalye magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles? Cheryl, hindi nga pumasok o walang plea bargain sina dating Senador Bong Revilla pati yung mga kapwa-akusado na ito kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Banti, Bulacan na nagkakahalaga ng 98.2 million pesos. Kasama yan sa nilaman ng isinagawang preliminary conference ngayong araw kaugnay ng kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Dito, plinansya ang mga isyong legal gaya ng formal appearance ng mga abogado, maglatag ng schedule at tukuyin ang mga testigo ng bawat akusado. Minarkahan na rin ang bawat annexes ng mga salaysay. Dumating ang mga dating opisyal ng DPWH 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Juanito Mendoza, Emily Tawat at Christine Pineda. No-show si Revilla matapos magsumite kahapon ng Special Power of Attorney upang katawanin na lamang siya ng kanyang abogado na tinanggap naman ng korte. Sa preliminary conference, isinama ng dating Senador Bong Revilla sina Bulacan Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza sa listahan ng kanyang mga testigo. Samantala, kahapon ay humarap naman sa Department of Justice si Revilla para sa plunder preliminary investigation kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects kung saan reklamong direct bribery ang kanyang kinaharap. Cheryl, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang marking of annexes at yung admission of facts kaugnay ng kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Nakatakda sana sa February 19 ang pre-trial kaugnay sa kaso na ito pero nakarinig tayo ng request mula doon sa defense na kung maaari daw ay ipagpaliban muna ito para ipagpatuloy ang preliminary conference kaugnay ng kasong graft kaya hihintayin natin kung aaprubahan ba yan ng husgado ngayong araw. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Nag-inspeksyon sa ginagawang subway stations si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ang presidente aminadong dapat madaliin na ang proyekto dahil lalo pang lumalala ang traffic sa Metro Manila. Kasabay niyan, wala pa uling sagot ang palasyo sa nag-viral na hirit ni megastar Sharon Cuneta sa event na dinaluhan ni PBBM kagabi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Maagang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ginagawang istasyon ng Metro Manila Subway Project. Unang ininspeksyon ni PBBM ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue sa Pasig City. Kasunod nito, dumiretso ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng 2 underground stations sa Bonifacio Global City sa Taguig City.
Dito, sinabi ng Pangulo na dekada-dekada ng problema ang traffic sa Metro Manila. Kaya hindi na lang daw basta abala ang naidudulot nito. Traffic in Metro Manila has been more than an inconvenience. It has been a constant consideration affecting our daily decisions. It influences where we work, where we study, and how we plan our lives. Some students hesitate to enroll in their dream school because the commute will take 2 hours or more one way. Others decline promising job offers because the cost of commuting to work will outweigh the salary and mean less time for family. Kaya malaki raw ang maitutulong ng subway project para sa mga commuter. Pagmamalaki ni PBBM, 200,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan nito sa oras na maging operational na. Ibinida rin niya ang mas maiksing biyahe. The travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. This will also significantly improve airport connectivity. From Quezon City to Manila Airport, the travel time will be shortened from more than 1 hour to 35 minutes. Kasabay niyan, binanggit din ng Pangulo ang patuloy na suportang ibinibigay sa sektor ng transportasyon. Higit 40 bilyon daw ang inilabas na pondo para sa railway projects sa ilalim ng DOTR. Kagabi naman, dumalo ang Pangulo sa An Evening with the Stars, a gala celebrating the star who continued to light our way sa Foro de Intramuros, Maynila. Kasama sa mga nagtanghal si megastar Sharon Cuneta na may hirit kay PBBM. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Wala pang bagong pahayag dito ang palasyo, pero naging masaya naman daw ang buong gabi. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Handa ka na ba magpakasal pero takot ka sa gastos? Ay mga kapatid, kung yan ang problema mo, pag-usapan natin to. Hi there, this is Singkitan, your pambansang wealth coach. Nako, para sa mga engaged o plano magpakasal. Oo, ang tanong parati, paano ba magkakasya ang liit-liit ng kita ko? Ito ang madalas na realidad, no, na hindi sinasabi na karamihan. Marami pong magjowa, di ba, mag-couples na masaya, pero hindi pa kasal. Kasi nga, yun nga, mataas ang gastusin sa pagpapakasal, di ba? Stress pa dahil nga dami pang babayarin at may utang. Kaya nga, anong dapat nating tamang plano bago tayo magpakasal? Una, mag-set ng malinaw na budget bilang partner para sa kasal. Alam mo, kailangan po natin paghandaan yung buhay mag-asawa, hindi lang yung araw ng kasal. Baka pag tinodo nyo na yung budget sa araw ng kasal, wala na kayong umpisa, away na kayo, agad, di hiwalay na isusunod. Kaya mag-set kayo. Kaya kung kaya nyo, like for example, 50,000 lang, dapat 50,000 lang ang gagastusin para sa araw ng kasal. Pangalawa, tukuyin nyo mo kung ano yung mahalaga po sa inyo. Ano yung pinaka-importante sa inyo? Pagkain ba? Photos ba? O presensya ng pamilya? Hindi kailangan maging perfect. Unahin nyo muna kung ano yung mahalaga. Pangatlo, kailangan limitahan po natin ang guest. Oo. Kasi naman, ang budget natin ay limited. Pero ang guest unlimited. Pang-apat, mag-DIY po tayo. Like for example, invitation, souvenirs. Diba? Dapat kayo nang gumagawa niyan. Marami naman tutorials online. Or pwede ka namang humingi ng tulong sa inyong mga creative friends. Pakiusapan nyo, baka pwede nyong gawin. Baka pwede nyo lang kami tulungan. At panglima, manindigan sa budget at plano, hindi sa pressure. Marami kasi nadadaan sa pressure. Ano sabihin ng mga magulang? Hindi mo imbitahan si Aling Bebang, si Mang Jose? Ay nako, na hindi mo alam, dati ang guest list mo 50, ngayon 500 na. Tatandaan mga kapatid, hindi yan sa laki ng gasto sa sukatan ng magandang kasal, kundi sa tibay ng relasyon pagkatapos ng kasal. Sana naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, presyo ng bulaklak sa Dangwa ngayong bispiras ng Araw ng Mga Puso, sisilipin natin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda na to diri kay gitugta na sa International Criminal Court ang mga dugang nga ebidensya ug testigo para sa umaabot nga confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa The Hague. Unya kanipa mga bay, ni insister si VP Sara Duterte nga aduna gyoy impeachable offense nga nahimo si Presidente Bongbong Marcos bisan pa og gibasura na ang iyang impeachment complaint ngadto sa Kamara. Mobalita para kanato si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Tiempo nga padulong sa Valentine's Day kining get-together sa pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killings ay pa ang gipaabot nga hearing ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte didto sa International Criminal Court. Giingon usab nila ang kalampusan nga maatubang na usab sa ICC si Digong. Sa February 23 na ang confirmation of charges hearing batok ang Duterte. Apan ang kampo sa mga biktima ni hangyo pa og dugang 500 nga motistigo batok sa kanhi presidente. Ang kampo usab ni Duterte ni hangyo nga i-disqualify ang Filipino lawyers sa mga biktima nga sila Joel Butuyan o Gilbert Andres, lakip na ang giingong case manager nga si Attorney Nicole Arcaina. Dugang ni ana ang ICC nitugot og laing 80 pa ka mga ebidensya sa kaso. Sa bahin usab sa depensa, 78 items ang gitugot. Samtang duha sa prosekusyon. Nagkasinabot ang duha ka mga kampo nga dili babagan ang submission sa matag usa aron mas mahimong hapsay ang proseso. Si Attorney Cristina Contiquin sa ICC Assistant to Counsel ni insister nga kinahanglang ipaambit sa ICC ngadto sa prosekusyon bisan pa ang mga ebidensya nga mahimong magpawalang sala sa akusado. In the ICC, it's a bit peculiar. Inquisitorial sila rather than adversarial. Anong ibig sabihin nun? Gusto nilang malaman kung anong katotohanan, kung ano man yan. Kaya, kung ikaw ay prosecution, nakakalap ka ng ebidensya na kontra sa'yo, kumbaga pabor sa defense, required kang i-disclose sa kabila. Si Vice President Sara Duterte naglaom na lang nga mahimong patas ang ICC sa pagdesisyon. Ang mahalaga ay meron siyang mga abogado na kamiting niya lagi ngayon at kausap niya lagi ngayon para mapag-usapan nila yung paghahanda nila para sa confirmation of charges. Gipamahayag kini ni VP Sara sa lubong sa iyang uyuan nga si Bong Duterte sa Davao City. Sa dihang gipangutana usab si VP Sara kung nakabalo na si FPRRD sa kamatayon sa iyang kamanghurang igsuon. No comment muna dyan. Nagpasalamat sab si VP Sara sa mga supporters human sa pagsaka usab sa iyang net satisfaction ratings sa SWS survey. Bahin sa -5 nga nakuha ni Presidente Bongbong Marcos sa maong survey, mao kini ang nahimong komento ni VP. Ang sa akin lang, paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. Nagdumili na sab sa pagkomento ang bise sa pagbasura sa duha ka impeachment complaints batok ang PBBM sa Kamara. Bisan pa man ni ana, nagtuo gihapon ang bise nga adunay nahimong impeachable offense ang presidente. Yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Kapatid, para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Napakoy update ninyo mga bay, gidungog dito sa Kamara no ang pagkalunod o nahitabong pagkalunod aning MV Trisha Kirsten 3 dito sa Basilan. Nadiskobrehan nga dili ra kuwang ang mga life vest sa barko pero nakalock pagyud unya gubaon sa mga life vest. Ang ingon sa mga survivor kinahanglan pa nila nga i-unlock ug patiran ang mga cabinet nga gibutangan sa life vests. Unya kani matud mismo sa Department of Transportation adunay balaod nga gadili sa paglock sa safety gear. Ang ingon sa representative sa tag-iya nga sa Allison Shipping Lines dili man daw nila normally kandaduhan ang mga life vest. Ang gibasol nila kay ang mga crew sa barko. Pero ang tubag sa Coast Guard nakabutang sa National Maritime Safety Management Code nga responsibilidad kini sa shipmaster.
Matod sa PCG, siguradong adunay penalties ning violation. Sa pinakaulahing report o latest report, niabot na sa 52 ang kumpirmado nga patay sa pagkalunod sa MV Trisha Kirsten 3. Kutubra sa taron diha mga bay, magkuyog na sadta sa Monday para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan sa Araw ng Mga Puso, hindi na kailangan pang lumayo sa Metro Manila para maka-experience ng romantic boat ride. Meron na kasing binuksan sa Pasig, kung saan magbabalita si Mobile Journal Ray Vicente. Gusto niyo ba mag-boating sa Burnham Park o Swan Lake sa EK? Hindi niyo na kailangan bumiyahe ng malayo dahil dito sa Pasig, bukas na ang Boating Lagoon. Tara na sa May Bunga Rainforest Park. Dito, sa halagang 50 pesos, mararanasan mo na ang tila Burnham Lake vibes na sikat sa Baguio. Matagal na po ito, pero pinansara dahil una pandemic, tapos yung mga gagamitan lumaluma na. Yan, binago na nila yung mga gamit. Masaya naman dahil kesa ano lang to wala nang, parang display lang. Yung mga gamit natin. Hanggang 4 na tao ang pinapayagan sumampa para mag-boat ride and chill sa loob ng 20 minuto. Pero para sumakses talaga, kailangan din kumayod sa pagpipedal at pagmamanibela ng bangka na tiyak may exercise daw ang binti nyo. Patok sa mga bisita na ayaw nang magpakalayo-layo pa. Well, sa Baguio kasi sobrang crowded talaga on a daily basis And kung ganito ka araw na pupunta dito sa rainforest, which is really nice kasi yun nga, na halos solo namin yung place. So, mas masasabi ko na mas okay dito kasi maluwag. Nagustuhan ko naman po yung yung boating experience namin. Since it's not a weekend po, kaming dalawa lang po yung nag-ano diyan. Paalala lang sa mga bibisita, bukod sa pambayad, magdala rin ng ID. 8 a.m. nagbubukas itong lagoon sa May Bunga Rainforest Park at 4 p.m. naman ang cut-off time nito. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Sa dami ng coffee shop ngayon, dapat may unique na pakulo para bumenta. Gaya ng isang kapihan sa Zambales na wala mang libreng wifi, may espasyo naman para ma-enjoy ang mga larong 90s. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Nagko-coffee shop ka rin ba para lang maki-wifi? Nako, hindi pasok dyan itong kapihan na pinasyalan ko sa Subic. Pero siguradong hindi ka pa rin aatras dyan, lalo sa mga batang 90s. Mga batang 90s, familiar ba sa inyo ang mga ito? Paper dolls, smoke candy, plastic balloon at ilang mga nostalgic na candy. Lahat yan mabibili sa munting sari-sari store o tindahan ng kahapon sa kapihang The Yellow Lemon sa Subic, Zambales. Ang siste sa kanilang kapihan, Pinoy vibes na, mapapa-throwback ka pa. Yan, simple cafe lang, parang home base lang na cafe. Tapos yun, yung in-offer po namin mga lemonades, tapos mostly mga pagkain Pinoy like pancit canton, tapsilog. Para mapagayan din po yung concept. Yung concept po kasi nung cafe is parang very Filipino vibe siya. Bukod sa mga pagkain Pinoy at masarap na inumin, patok na patok din dito ang kanilang mga larong 90s. Hindi na bago kung makakita ka ng mga customer na humahataw sa Chinese garter habang naghihintay ng order. Nagsimula po kasi talaga yung pag-offer namin ng mga larong 90s. Nung yung isang katim po namin, si Darian, bumili siya ng turumpo sa palengke. Yung turumpo po na binili na yun, para sa amin lang naman talaga. Sabi ko, what if ilagay na lang natin sa cafe, baka may maglaro. Tapos po nung araw na yun, maraming naghiram, tapos nilaro nila yung turumpo. Sabi ko, what if paglagay pa tayo ng mga sipa, kadang-kadang, pog sticks, jolen. At para masulit ang experience, motorin nila ang offline mode muna kaya walang free wifi. Pero siguradong hindi boring dahil sa sobrang patok ng kanilang mga palaro, naglaan pa sila ng espasyo para lamang dito. Mapa Chinese garter, tumbang preso, sipa, patintero o kadang-kadang man yan, game na game sa The Yellow Lemon. Alam nyo ba noong una, classic board games at no phones lang ang konsepto nila. Hanggang sa binago ito at ngayon ay patok na sa masa.
Hindi rin daw natatapos ang pag-iisip nila ng bagong ideas dahil sa paparating na Marso, magkakaroon naman sila ng palarong 90s. Negative lang, kulang pa daw po yung laro. In fact, magkakaroon po kami ng palarong 90s sa March. Parang competition siya ng mga larong 90s, parang turumpo competition, gano'n. Mga kapatid, Mobile Journal, Jas Paredes po, hatid ang muka ng balita. Sa mga kakasahod pa lamang at bibili na ng bulaklak para sa inyong mga special someone para sa Valentine's Day bukas, pwede pang humabol sa pamimili sa Dangwa. Pero kumusta na kaya ang presyo ng mga bulaklak? Alamin natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, tumaas na ba uli yung presyo ng mga bulaklak dyan? Cheryl, payday na rin ngayon, kaya naman dagsa rin ng ating mga kapatid na bumibili ng bulaklak para nga bukas sa araw ng mga puso. At Cheryl, may kita nyo nga sa aking likuran na halos busy na nga ang ating mga kapatid na florists at yung mga nagtitinda ng mga bulaklak dito sa Dangwa. At syempre, agaw pansin din yung malaking arko ng puso na puso na ito dito sa may entrance mismo ng Dangwa. At ito nga, si Sir, at talagang maraming binibili at maraming nagpapagawa sa kanya. Sir, kamusta ang paggawa ngayon? Ayos naman, marami nagpapagawa ngayon dito. Halos hindi pa hindi ko na nagagawa dahil sa dami-dami customer. Hanggang anong oras kayo dito? Hanggang ako. Ako alas 5 lang ako ng hapon. Sila, hanggang bukas sila. Ayan, ang isa sa mga florists na naggagawa at nag-aasikaso nga ng mga order ng mga customer kasi dito sa Dangwa, pwede kayo magpa-personalize or customize sa mga bouquet at mga bulaklak. Doon naman sa presyo, Cheryl, ay bahagyang araw na nagtaas ang presyo ng mga bulaklak dito. Ayon sa mga nakausap natin, pumalo na o tumaas ng 100 hanggang 200 piso yung mga bulaklak na binebenta nila ngayon. Gaya na lang sa mga assorted na bouquet na ngayon ay naglalaro ang presyo sa 1,000 to 2,500 pesos. Ang pinakamahal na natanungan natin ay pumapalo ng 6,500 peso ang presyo. Sa Sunlight, 150 pesos ang per pieces. Sa Carnation naman, 900 pesos, 20 pieces na yan. Sa Gerbera, 450 pesos, 10 pieces. At ang mga local roses ay naman ay fixed na daw na 150 pesos ang presyo. Pero ang bouquet ay nasa 1,300 pesos. Habang ang China roses naman ay nasa 250 pesos per pieces or 250 per pieces at 1,500 hanggang 2,000 pesos ang isang bouquet. Mabenta rin ang mga tulips na nasa 150 pesos bawat piraso. Ang sunflower nasa 500 peso ang maliliit habang 800 pesos naman ang malalaki. At sa mga gusto ng pangmatagalan na talaga namang tumatagal, bagay na bagay sa inyo itong mga dried flowers na ang presyo naglalaro sa 170 to 800 pesos ang isang bundle. Habang ang misty naman ay naglalaro lamang sa 150 pesos habang hanggang 1,600 pesos ang bundle. Yung mga labor ng mga florists na naandito, yung mga nag-a-arrange nga ng mga flower, pumapalo yan ng 300 to 500 pesos. Cheryl, inaasahan pa nga na mas dadagsa pa ang ating mga kapatid na pupunta dito sa Dangwa mamayang hapon hanggang gabi at hanggang bukas din daw para nga doon sa mga nais pang humabol na bumili ng mga bulaklak para sa kanilang mga mahal sa buhay. Cheryl, yan na muna ang update dito sa Dangwa. Balik sa inyo, Jen. Francis, sabi mo nga tumaas na ng 100 to 200 pesos. Yung budget mo ba, pasok pa? At may pagbibilang ka ba? Nakabili ka na ba? Yes, Cheryl, yung budget naman natin for this season or for tomorrow, pasok na pasok kasi pwede pa naman kayo makipagtawaran dito sa mga nagtitinda, sa mga nagbebenta rito. No, at isa pa, no, dun sa pagbibigyan natin, marami tayong pagbibigyan. Talagang abangan na lang nila. Madami, nako. Easy lang ha, madami kang pagbibigyan ha. Alright, Mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.
Tandaan niyo pa ba ang dalaga sa Tanza, Cavite na ipinanawagan ng tulong sa ating programa dahil po sa kanyang sakit na cancer? Good news po, dahil sa ating pinagsama-samang tulong, abay unti-unti nang naipapagamot ang pasyente. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Naaalala niyo pa ba si Cherry, ang dalaga mulatan sa Cavite, na hindi na makakain, hindi makapagsalita at hindi na rin makakita? Matapos nating ipalabas ang kanyang storya, nagbigay ng update ang kanyang ina sa kanyang kalagayan. January 14 nang manawagan ng tulong sa One Balita Pilipinas si Teresita Verano para sa gamutan ng kanyang anak na si Cherry, 19 anyos. 11 test kasi ang kinailangan gawin kay Cherry para matukoy ang gagawing gamutan sa kanyang sakit na cancer. Pagkatapos po nung may eri kami sa One Balita Pilipinas, nakatanggap po kami ng tulong, financially, prayers. Hindi kagaya po nung dati, nangangapa po kami. Hirap kami, hindi namin alam kung paano, saan kami kukuha ng pambili. Ngayon, mabibili na po namin ang lahat ng kailangan niya. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Matapos ipalabas sa programa ang kanilang panawagan, agad daw nakipag-ugnayan sa kanila ang kanilang LGU. Kinabukasan, pinasundo kami ni Mayor sa May Kawayan. Pinauwi kami dito sa bahay. Binigyan po niya kami ng cash para daw po pang gastos namin. Tapos, bigas na rin, tsaka net. Pinakabitan po kami ng net. Nangako din naman na tutulong siya kay Cherry. At ganoon din po si Sir Consi Derek Matro. Sagot din po niya yung gamot ni Cherry at iba pang kailangan. Nang kamustahin ko uli si Cherry, masayang ibinalita ni Nanay Teresita na kung noon lantang gulay, hindi makabangon at hindi ito makalakad mag-isa, ngayon nakakabangon na rin po siyang mag-isa. Medyo lumakas-lakas po siya ng kaunti. At nakakatayo na rin po mag-isa. Tapos nakakalakad na rin po ng mga ilang hakbang. Kaya medyo okay na po ang kanyang pangatawan na yun kaysa i-compare sa dati. Kaya salamat po sa Panginoon at salamat din po sa mga nag-pray para sa anak ko. Dahil sa mga nagbayanihan para kay Cherry, 10 test na ang nagawa sa kanya. Ang huli, gagawin sa February 23. Matagal pa ang bubunuin nilang laban para kay Cherry. Pero ang importante, may mga nagdarasal at handang tumulong. Baka meron naman po din dyan na may mga mabubuting puso. Ipagkaloob nyo po, mag-abot ng kahit kaunting tulong financial para po kahit papano may maipon po kami para sa susunod na kailanganin ni Cherry. Nawa sa pamamagitan po ng tulong ng marami ay siyang daan sa tuloy-tuloy na paggaling ni Cherry. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Susunod, set ng inaabangang TV5 Todo Max primetime show na may best friend Eman, unang ipasisilip sa One Balita Pilipinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Alright, hello mga kapatid. Nandito nga tayo ngayon sa Quezon City kasama ang isa sa inaabang inspirational serye na soon mapapanood nyo na po sa Kapatid Network at kasama natin ang mga bida. Grabe, guys, ngayong tanghalian, napakaganda, napakagwapo, napaka-inspirational. JM De Guzman, Shaina Mangayo, and of course, Sid Lucero. Guys, hello! Sorry, sana hindi kami nakaabala masyado. Welcome na welcome kayo dumalo dito. Set ng Cardo. Sino ba si
Eman. Sino nga ba si Eman? Yes, Brandon. Oo, nating lahat. Kailangan niyo pong manood ng aming bagong film, Best Friend Eman, para kung malaman niyo sino nga ba talaga si Eman sa buhay namin at pati na rin po sa inyo, sino po si Eman sa buhay. And dito, paano kayo na-inspire habang ginawa nyo itong serye na ito? Lalo na syempre ngayon napakadaming uncertainty pagdating sa mga nangyayari sa buhay natin, sa Pilipinas at sa lahat na. How did we prepare? Yeah. We did a lot. We had a coach for all the language stuff. And then actually the most important part is knowing what the message is. Okay. Parang itong best friend nating lahat si And of course, sa'yo, JM. Kasi ikaw dito, akala ko nung una na pumunta ako dun sa story conference, si Eman, si JM, pero si Mateo ka dito. Sino si Mateo? Siyang hindi naniniwala ako. Medyo skeptic siya sa Diyos. At mapagmahal na asawa. Gagawin lahat para sa anak at sa asawa. Pero dito, itatry niya i-redeem yung sarili niya. I-redeem yung mga pinagdaanan niya sa past. And gawin niya tama. Alright. Please invite everybody. Sana Yes. Pwede niyo po ang aming series na My Best Friend Eman. Malapit na. Kailan niyo po mapapanood? Malapit na. Yeah, this summer na po sa Kapatid Network. Thank you so much, guys. And we can't wait to share more dahil marami pa raw cameo. Marami kaming cameo. Marami kaming guest. Na kailangan ninyong abangan. Kasama rin po namin dito si Ay de las Alas, Tito Michael de Mesa. This is also directed by Derek Gabriel. Wow. Amen. Thank you so much, guys. Thank you. Yan muna yung latest mula rito sa set ng My Best Friend Eman. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po, si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.